Sabado. And so, grabe mo yung kainit kay gahapon. At so, kagabi, nag-ulan. As nangaon nga ni Pastor, so, grabe yung kalakas kay Lord. Balaan mo yung mag-ulan Sabado. Sino ka Sabado, Gloria ba? Magali. Hallelujah. So, our topic this morning, sa bagay akong i-title, no? He is resurrected, He is risen. But the Lord just lead me, no? To focus. At nagakuan ko sa picture ba sa tomb bitaw, no? Sa lugnanan ni Jesus. Kaning bato, no? Kaning bato. So, our topic this morning is titled, The Rolled Away Stone. Ang giligid niya bato. Ang grabe ba? Ang giligid. Version, ang bato ang nahimo na pod na instrument o nag-play sa significant role para mapakita na si Jesus indeed is the Son of God. Amen? That He is risen from the dead. And this rolled stone, unsa may significant ini sa atong kinabuhi karon. Today, wala lang ta nag-remember sa usa ka panghitabo ang paggamano ni Jesus Christ, but we are celebrating a victory. Amen? We are celebrating a victory sa nagligad nga mga inadlaw, no, ang atong mga estudyante, nakatulad ng mga nag-graduate. We celebrate their victory. Ang mga college sa, ano sa pa ba ng mga college na to? June, no? Napatay, graduating ron? Taas ka mo? Ayaw ka ulaw? Oh, si Ate Karen. Oh, praise the Lord, no? Sa journey ni Ate Karen. So we celebrate victory. But this victory that we are celebrating today is not just a small victory, it's not just a partial victory, but this is a complete, unstoppable victory. It has an eternal significance sa atong kinabuhi. Sa journey nato dito sa kalibutan, we celebrate small success. Na? Success ka. Sa mga bata ka na naton, mag-kinder sila, lipay ka. Pag ako nila elementary, lechon na po, nakagraduate ng elementary. Pag high school, baka, ang grabe na to. Lechon na po. Pag college, lechon na po. Pag college, dinosaur na. Pag ginyo, lechon ya po. Hindi man pwede magkasama, lechon na. Kulang din ka sa Pinoy kasi, no, ang lechon mo kapag ka it brings, kaning bahala. Ang one gani, bahala, wala na ibang, malitsyon na. Nulipay na taana. So that's a simple joy that we Filipinos enjoy. No, culturally, culture na nato siya. And we celebrate those small success, o may na ito mga big success sa atong kinabuhi. Pero kana siya, sige lang gihapon ta, pulsot lang gihapon ta. Kung bisan magbalaan ka, sige maghapon lang celebrate. Kada tuig, mag-celebrate ka sa atong birthday. But this victory that Jesus had proved to us is eternal. Once lang siya nagpakamatay for us all, and once lang siya nabanha, once and for all. And this is a victory that the greatest enemy of mankind has been defeated. Ano ang victory ni? Sa atong makita, sa pagbisita sa mga babae dito sa lugnanan, wala na sulod ang lugnanan. Sa atong nalaog na ni Jesus ang namatayon. Among kayo niya dito sa 1 Corinthians chapter 15, O death, where is your sting? Asa na ang kalala nimo? Wala na. Why? Because Jesus conquered the death, which is the very consequence of sin. No? And we are not just talking about physical death. This is spiritual death. Because physical death is just a temporary separation sa atong lawas kag sa atong espiritu. But the spiritual death, this death that Jesus has conquered, is the eternal
separation of man from God. So gidaog na ni Jesus by His resurrection. And today we celebrate Jesus is alive. But I want us to ponder this honest question, karon nga kabuntagon. If Jesus is alive, why are so many Christians, why are so many believers still living afraid? Bakit may takot pa rin? Kahit yung mga believers. Takot sa ano? Takot sa future, takot sa failure, takot sa ano man ang isipin ng tao, ano na lang isipin sa tao sa akon, no? Or afraid kung ano man kaya ang posible na mahitabo sa ugma. Today, God wants to break fear of sa ato ng kinabuhi. And Jesus just wants us to experience the resurrection power. So let us visit the details on Jesus' resurrection. Isa-isahon na to, atong ibasa kaganihan. The first thing that we see in His resurrection is in verse 2. Na ay, dako nga linog, kung sa'y nahitabo, the stone was rolled away. Ang bato naligid. Amo to ang linog, nagdala. Giligid. No? The angel, there was a great earthquake, and the angel appeared and rolled back the stone. Igsoon, dili ang mga babae ang nagligid sa bato. Dili ko lang mga sundalo. Kaya pagkakita nila sa anghel, wala na. Napatay na sila sa kalihok. Naglapsit na. The disciples did not roll the stone. Or even religion did not roll the stone. But God rolled the stone. Unsa na yung stone? Unsa yung represent ni bato? The hopelessness of man. Ang finality, the hopelessness. Wala naman yung paglaong ng tao. Diba? Why was there a silence between Malachi and Matthew for 400 years? Wala na. Ipasagdan na lang gid. Ay grabe na din kadautan ng mga tao. Wala na prophet na ipadala. Amo na ibig sabihin sa silent years. 400 years between Malachi and Matthew. Wala na ipadala nga messenger ang Ginoo para mag-remind sa mga tao. And it was the time that when Jesus was born, dito na nibalik. So hopeless na ang mga tao. Wala na, oh my God. No? Wala na nadudla sa paglunok sa kalibutan. Pagpakita sa Ginoo sa mga milagro during sa wilderness time. Nakalimtan na nila ang gihimo sa Ginoo. Nakalimtan na nila ang mga sugo sa Ginoo sa ila. And they continue to sin. Unsa pa ang stone? Stone represented impossibility. No, ang pagka-imposible. Nga naman, matubog at kaayo. So it's very impossible for man to be saved. And the stone represents death. This is the consequences of sin. But then, despite of the hopelessness, despite the impossibilities, despite the death, in one moment, grabe na, sa isa lang ka moment, God moved the stone by which no man could move. According pa sa mga scholars, it will take 8 to 10 people to roll the stone. Amo na siya, kaya imposible kayo siya na mga babae
gigit sa bato. That's very impossible for them. So, unsa ni mga stones sa kinabuhi naton subong? In our times, what are the stones? What make people to be hopeless? What gives people the heaviness? Kanang bugat kaayo, kaya imposible na kaayo at ubangon ang tanan. Maybe these are the financial storm in your life that you cannot move. Financial storm, nakaani karon. Or it could be your family problem that you cannot fix. It's the stone in your life. It could be mga tinago mga sala sa itong kinabuhi na hindi mo kayang i-break. Or else, it's a burden in your heart kabukaton sa imong kasing-kasing that you cannot carry anymore. But I want you to hear this clearly, igsoon, na kung kaya i-move sa Ginoo ang stone away from the tomb, God can also move the stone in your life. Financial storm, family problem, hidden sins, burdens in your heart, kaya na kuhaon sa Ginoo. Nga naman, no stone can stop what God had already decided. Pag sinabi ng Panginoon, yes, yes talaga yan. Walang makapagsabi ng no sa Panginoon. If God already decided to save us, He will save us. And He did. If God decided to restore our life, yes, He will. And Satan can know. Satan can say no. So the stone was rolled away. Sa verse 4, atong nakita that there was fear without faith. Kinsa man ni sila, the guards, sa verse 4, ug tungod sa kalisang kaniya ang mga bantay ng murog ug nahimong daw mga patay. The guards shook for fear, became like dead men. Remember, these guards, nakakita niya sa milagro. No? Nakita nila even si Jesus i-crucify dito sa Golgotha. Nakita, there was a miracle because there was an earthquake, nagulong, and gani ang mga guards ito sa inyo nila, truly He is the Son of God. He's the Son of Man. Inyo nila. Now these guards, kabalo sila, nakita nila mga milagro. And they saw the angel. They saw the miracle. Pero, hindi nagdala sa ila sa pagsimba. Kaya nga naman, na-froze sila. Natulala, nanglapsi. Oo, na-shock, no? So what they experienced did not lead them to worship God. What they experienced, kita nila ang milagro sa Ginoo, ha? Pero wala din nagdala sa ila in their faith to Christ. Ano ang implication sina sa aton subong mga utol? We can be in church. We can see miracles and blessings and favors sa Ginoo sa atong kinabuhi. Or we can hear the Word of God, no? Mabatian nato ang mga pulong sa Ginoo every week, ng mga preachings and Bible studies. We see God move sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunan. Or maka-experience kita sa panahon na gina-convict kita sa Ginoo. Na may mga panahon na mabati mo nga nagipag-istorya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na may panahon na wag katuluon ang imong luha
is convicting us, moving in our hearts, we can experience that. But despite Anna, we can still not surrender to God. Sa gihapon dili ta mo surrender diha sa Ginoo. So what does this resurrection telling us? Let us not just be witness of the resurrection. Like these guards. Nahimo silang saksi. Galing kung iyong basahon ang next verses, ani, anong ginimo nila? Naglakat sila yan dito sa diin. Sa ato na ibasa, ang mga babae isugo. And sa mga malandong ko, sila ko, nakabatid pa yun sila sa istorya sa angel ba? Kung diin sila paantuon, kung saan sugo sa angel pa sa mga babae. But these soldiers, loyal to the Roman government, they go back. Nag-report sila sa ilang opisyal. Kaya din sila nila, hoy na ba nakawagin? No? Nag-sulti sila. Bato sa mo sa mga opisyales, nag-meeting. Ano, unta sila? Balaan sila, kalong ta. Sige, bayaran na namin mga sundalo, na ilang ipaspread ka balita, singa na naging kawat nila ang lawas ni Jesus. So, mo po ito ilang trabaho, mo ito yung mission nila, no? Magsultig baka. So, nahimo silang witness, but they do not witness for the truth. So, sa ato dili lang ka mahimong witness sa pagkakaroon, bisan wala nato nakita with our eyes that Jesus was really resurrected or ang katungtong was empty, we must still respond in faith. Diya sa Ginoo. Amen? Habalo mo, bulahan kita nga nagtuo bisan wala ta nakita sa Dios. The stone was rolled away, dili aron makagawa si Jesus. No? Wala itong iabrihan sa akhel para makagawa si Jesus. Why? Because Jesus can go out in the tomb even when the stone is there. Gani itong nagakuko ang mga disciples. Sirado ang room, nikalit lang kasulod si Jesus. Dito na ginima. No? Kibot sila. So the stone was not rolled para makagawas siya. Pero ang purpose nga gilid ang bato is for the disciples to see what is inside. Para makita sa mga disciples na wala na si Jesus dito. Now, the stone was rolled away for us today to see the promise. Last Friday, we learned that the prophecy about Jesus was fulfilled. Na-fulfilled. So makita nato ang katumanan sa mga napropesiya. Makita nato ang saad sa Ginoo. Makita nato ang paglaom. Madiri sa kalibutan, luyo sa mga pagsulay, may paglaom kita tungod kay si Kristo nang maninaugon dito sa cross, even dito sa lugnanan. Amen. And we could see the light. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And only in Jesus there is life. You know what fear can do in our life? It will roll away our focus. Ang focus nato mawala. Ang focus nato ma-detour kung ang kahadlok naa sa atoa. That is why in Hebrews chapter 12 verse 2, English was fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Fixing our eyes
on Jesus. Gani sa gibasa na itong kaganina, kapila na mention ang kapila ni-mention. Do not be afraid. Kapila, sa gibasa na ito ganiha. Ha? Kaduha. Sino ito nag-answer? Kabatik ko. Kaduha. Ang angel na siling sa mga babae, do not be afraid. Later, dito sa verse, ano mga verse, si Jesus na mismo nag-ingon sa mga babae gihapon, do not be afraid. Kaduha. So, fix your eyes on Jesus. Do not be frozen. Hindi ta luya-luya. Hindi ta ma-shock, no? But whenever we experience the power of God, it will move us to respond in obedience. That in verse 5, nakita nato ang command o ang kamatuuran. Verse 5, unsay command? Do not be afraid. Si Jesus ang angel nagatubang sa mga babae, ayaw ka mo kahadlok. Kaya kamatuuran, wala na siya diri na banhaw na siya. It is simply saying na wala na tayo dapat kahadlukan. Fear is no longer necessary. Your future, ayaw na kahadlok. God is already there. Wala kang paglaong, ayaw kahadlok because God has a solution to that. The battle is not yours. The battle is the Lord's. No? Iyahan na sa Ginoo. Hadlok ka sa kamatayon, ayaw kahadlok sa kamatayon because the death is the way para masinati nato ang paradise, ang langit nun nga lugar ginandam sa Ginoo sa ato. And so because Jesus rose from the dead, dili nato kahadlukan ang kamatayon, ang buwas naton, ang failure, or ang judgment. No? Ito mahadlok sa judgment sa Ginoo. Kung maingon ang Hebrews 9:27, for it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. So kung mamatay ang tao, hukman na dayon, di ang pamangkot kung mamatay ka, simba ko, pastora. Mahadlok ba ka sa judgment sa Ginoo? I hope, no? Karon pa lang adaan, we will boldly say, I am not afraid. I don't know what's your fear today. Sa imong gilingkuran karon, wala ko na sayo doon sa ang mga fears nimo. But I believe and I know God knows it. Maybe you have the fear of losing your job. Maybe you have the fear sa future. Or you have the fear of being not enough. Parang kulang, parang I am not, hindi ako sapat. Maybe you have your fears for your children. Remember this. The resurrection is saying, Jesus is saying, I have handled everything. I have handled your greatest problem, and that is death. If Jesus had defeated the death, gamay na lang atong mga concern diri sa kalibutan. Gamay ra nang problema nato karon. No? Partakers lang gidta kung ano mga kabugaton nga naata, partakers lang gidta sa mga pag-antos ni Jesus Christ. And that is the truth. No? Nahandle na tanan ni Jesus. So faith rolled away fears. So kung may pagtuo ka, mawala ang imong kahadlok. Gani ka itong mga babae, initially, syempre, no? Isa mabili mahadlok. Gabi samtang gabi ba ito din, no? Gabasa ko, niya sila duha na sa bed. Nagsabay din ko ang cellphone.
Ano sa to? Nakakunik na nita na nato cellphone sa paggawas ko, nagsulat ko lang si Kidi. Tita, naglinog. Nag-alarm ang cellphone. Naglinog. Pag alarm niya, automatic kung sa'yo nagsunod, honestly, sa inyo muna. Honestly. Asa niya sa saragani ko, no? O sa'yo nagsunod sa inyo muna. Ha? Resurrection? Na-relate tayo, no? Kaman lang mo sa'yo nagsunod, diretso sa muna. Basi magkuha na, diri karon nang mo, unsa na? Mo, after siya ka nang mo, lakaw diri ba sa pikawayan? O to, sige, bantay-bantay ko, ako gabasa ko, gabantay-bantay ko. Initial ba, no? So initially, these women were afraid. Ako mo, may sanag, naglinog, tapos may sanag, putik kayo, kita mo, ano ba ito? Usaton to, sis Cheng. White lady? Hindi ba na? Oy, multo! Adlok, magani, tapos may tingog-tingog lang sa dalan, doon di rin takadaga. But, those fear of them, wala to, agi na to, normal na reaksyon sa lawas ng tao. No? But, wala to nagpa-shock sa ilaha. Why? Because they went out. Pagsulti sa angel sa ilaha, they went out. So, faith rolled away fear. So, kung may fear ka, ano dapat ang ipalig-on mo? Pagtuo. And it's challenging. No? Challenging siya when we encounter things in life na murag sa tanaw na to, dili na to kaya. Challenging siya. Pero you know what? That's where faith comes up. Mustay up ang faith natin. Na? Kung may mga pagsulay na mag-aabot sa ato. May mga pag-uyog na mag-aabot sa atong kinabuhi. Verse 7. Kung saan nahitabo sa verse 7, there was a commission. Verse 7, og adtua dayon, og sugili ninyo ang mga tinunan nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Muna ingon sa angel sa mga babae, go quickly and tell his disciples. Ang angel, wala siya nag-ingon, sige, lingkod sa uliha, enjoy ninyo ang moment, galaban na si Jesus. Wala. Pero siya nag-ingon, go quickly. Adtua dayon. The resurrection creates urgency. Brothers and sisters, there is an urgency. Urgency to what? Tell. Ang mga babae, ang instruct sa ilaha is to go quickly and tell his disciples nga nabanahaw na siya. So, wala gipakip sa mga babae ang message, but they have to share. There is an urgency. We cannot keep the message of salvation to ourselves. We cannot keep the message of hope to ourselves. Ang mga saad sa Ginoo dili dapat nato ginaako lang. But we have to tell. Inay mong tapat. Tell. Tell. Isulti. Why? Because your family needs Jesus. Amen. Your friends needs Jesus. Your community needs Jesus. And that is why we need to tell them. If Jesus is alive, we cannot keep silent. Nga naman, wala lang tagiluwas sa Ginoo apan kita ipadalapod sa Diyos. We are not just saved, but we are sent. Ano ibig sabihin sa church? Do you know what's the meaning of church? Ecclesia. Ibig sabihin, the called out ones. Gikan sa kangit-ngit, gikan sa kalibutan, gitawag ka, gidala ka diri sa kahayag.
the called out ones, para mag-ano ni sila mga gitawag? Carry sa message ni Kristo nato sa uban. Now, pangutana, giunsa nimo pagdala, giunsa nimo pag-carry ang mensahe ni Kristo. When was the last time you tell somebody about Jesus? Sige daw, pamalanmuti daw na. Kanusa ang ulahi nga time nga nagsulti ka about kan Jesus? If there is indeed an urgency sa paglakaw and tell others about Jesus, it simply means kaning go nga ginhambal diri, this calls for a mission. No? Mission. And we're so happy that this church is a missionary church. Wala man talaga support of missionary, but we do. Ang pangutana, what is your participation in this mission? Hello, Igsoon. Unsa ang imong participation sa mission sa Ginoo? Verse 8. Ano ang response that these women did was right? Verse 8. Ug sila midali pagbiya, because there's an urgency at tuwa dayon. Kasi lagi mo sa verse 8. Midali pagbiya sa lubnganan uban sa kahadlok ug dakong kalipay ug naglakaw sila. Naglakaw? Nagdalagan sila aron sa pagsugilon sa iyang mga tinunan. Gina-imagine, abang mamalanong, gina-imagine kung hindi mga babae ba? Babae ba ko? No? Gina-imagine kung kabati sila, hadlok sila. Hadlok nga may mixed emotion, parang malipay sila. Hindi nabala si Jesus. Pero hadlok sila sa nakita nila. And then, sige, nakawag mo dito. And they go and with joy, with fear and joy, and nanagan sila. Pero kung pala edad, 40, di kaya pa, pero pagod sa na, pundoan na ikaw ginawa. No? I'm just imagining, nanagan sila. They're so excited, no? They have the right response. Nag-response sila sa tama with fear and great joy. So, wala ang ilang kahadlok, but joy became greater. Naglabaw ang ilahang kalipay. So, resurrection joy, ang kalipay sa paglakaw, no? Ang kalipay na nadala sa pagkabalo ni Jesus Christ is dili siya nagadepende sa circumstansya, sa sitwasyon nimo. Dili po siya base sa feelings naton. Kaya ako feelings, kamando, karon lipay ka, buwas, hindi. So wala diha nagabase ang kalipay. But it is rooted in the truth. Kamatuuran nga unsa, si Jesus buhi. Jesus is alive. No? So malipay ta because Jesus is alive. Ay buhi si Kristo, ang paglaom nato buhi. Ang atong pagpangalagad may kapuslanan. Ang among pagwali may kapuslanan. No, kisa nang dawang malan, daw si Jeremiah ba, no? Si Jeremiah, wala pa to siya hope, no? Sama nga na ang karon. Kaya wala niya pa na-experience si Jesus Christ. Kaya grabe siya mapagka-iyakin nga propeta nga, sige na buwali nito. Ang mga tao ay namati. Alam, ay dito na nagbago. Papriso pa siya. Kaya iibi siya na hibi. Pero sige na sa Ginoo siya, sige, wali ka lang, wali. Pero ay, hindi may nagbati sa iya. Wala, hindi may nag-convert sa iya. So sige na, wali na siya na wali. The joy of serving and preaching. Sa iyo, hindi ka naman siguro ni. Kasi wala niya pa nakilala
si Jesus, but for us, no? Igsoon, ang imong paglakaw sa simbahan, ang imong paghatag, ang imong pag-serve sa unsa nga ministry sa church, no? Ang imong pagka-faithful sa ministry nga naa ka, unsa ang bulahaton nga na-assign sa imuan, and you're faithful with that. Ano sila sa Ginoo? 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Hindi kita niya mahimo nga kawang. Duha lang tatlo na dala ka sa simbahan. Your faithfulness to come to the church. Your faithfulness to pray. Your faithfulness to do Bible study. Your faithfulness to pray for others. Your faithfulness to give and support for the ministry. Faithfulness ni mo na. Kita na sa Ginoo, and that will not come in vain. Kung si Solomon na ingon nga, meaningless man yung kalibutan, meaningless man yung kinabuhi, dato kay siya, ha? Gwapo kung siguro kay siya, kay dagan kay siya kuya. O at ako di ay. No? Mga prinsesa na akit sa iya because of his wisdom. Pero ingon niya, ang kakawang binigtanan. Ang katapusan sa iyang kinabuhi, mga pagmahay. No? Pero si Pablo, ang katapusan sa iyang kinabuhi, I have fought the good fight of faith. Di ba? Kanami, no? Tatani, ang mga nangaton, nga Lord, kamalo ko, hindi inikawang nga akong ginahimo. Everything we do for the Lord. Why? Nga hindi inikawang? Because Jesus won it for us. Kaya nabanhaw si Jesus, nagkaroon ng meaning ang mga ginahimo natin subong. To tell you, honestly, that is what Jesus, that is what God wants to tell you today. So no matter, wala man di may mag-appreciate sa imo, ha? You are doing something for the Lord. Wala ka gina-acknowledge. No? Wala ka gina-announce kung ano ang ginahimo mo. Never mind. Why? Because everything we do for the Lord is being recorded in the book of deeds. May libro, no? Libro sa langit ba? No? Dito malipat. Libro sa kinabuhi, ang registra tara dito. Oh, dali ka, dali dire, sulod. Kung doble pag hindi mo nga dito sa libro sa mga buhat. Oh, anong purpose ng libro sa buhat? Awards mo na. Oh, namin ka ng tawon nga, lahat mo to nga, oh, Sherlyn, sulod. Ano lang to? Pero kung may anak ka pag hindi mo, dire, o wala na anay da, ito ka na da, o ikaw, i-award ka sa amusini, o amusini. Agoy, nagilong na igit. Hindi ko ka ba nakakay, wala na sang impatience sa langit. No? O sige na ka-check, yay! Mag-cheer na ka dito. Because everything is recorded. So kung wala ka na gina-record mo ginahimo, dire sa kalibutan, remember, there's a book in heaven nga walay bisan usa ka gibuhat nimo para sa Ginoo nga wala niya na lista. Amen. Whether you do in secret or you do it publicly, God knows it. And wala nagapautang ang Ginoo, no? Ang mga ginasiling naton. So the Roll Away Stone is not just an event, dili na siya event, it's a message that Jesus had already won. And dili lang siya a celebration for us, no? But also a commission. Na adi commission ta go. Kaya naman sa verse 9, ang encounter sa mga babae sa kay Jesus mismo. As they obey Jesus, na-encounter nila si Jesus. Verse 9, ug unya si Jesus misugat kanila nga nag-ingon. Nakita ba nila si Jesus dito sa tomb? Nakita nila wala? Wala. Ang ganito sila sa angels. Hindi ka magkabalaka kayo hindi ka ito. Wala na oh. He is risen. And to give them the joy para makumpleto ang ilang nakalipay pagsunod sa Ginoo unsa gimo ni Jesus. Jesus met them. Si Jesus misugat kanila nga nag-ingon, kumusta kamo?
And it's a very sweet word to a woman. Diba? Kumusta ka, sis? Si Jesus, pinadali mo sa ilang kumusta man mo? Tingnan na yung tabal, kumusta ka, sis? Kumusta ka? Alam ko daw eh. Isa daw namin na smile ka na. Pero sunod sa kasing-kasing, daw kabugaton wala? May mga kabugaton kita. Kumusta ka mo? Sino ni Jesus sa mga babae? O sila bidoon, o ilang gigapos ang iyang mga liin, o bisimpan nila siya. Hallelujah. Jesus met them. Jesus showed himself to them. You know what? As we serve God, as we follow Jesus, as you faithfully obey Him, along the way, pakita sa Ginoo sa imong kung kinsa siya sa imong life. You will experience more of Jesus as you obey. Pero kung sige na maglingkod and waiting, dahil yun yung experience. Kaysa mulakaw ka as you serve the Lord. No? Grabe ang mga espiritu. Damo kagin mahambal yan. Damo kagin masulti ang mga experience din sa Ginoo when you obey the Lord. When you do the work of the Lord, damo kagin sa masugata nga mga experiences sa kinabuhi nga makita nimo ang gabong sa Ginoo sa imong life. Sa nakita nila si Jesus, o sa ilang mo, gikuptan nila ang gigapos, no? Hindi lang simple nga kapot, gigapos nila ang tiil o gisimba nila si Jesus. Kung saan ay implication sa aton karon mga igsoon, hindi na natin kinahanglan ng information, no? Na mabusog ta sa pulong sa Ginoo, but we need an encounter with our living Jesus. And our encounter with Jesus should lead us to worship Him. Utuhon ako igsoon. Ang atong pagkasinati, encounter, pagkasugata kang Ginoong Jesucristo should lead us to worship Him. The more nato na makilala ang Ginoo, the more po nato siya nasimbahon. Ang desire nato ba? No nga daw, dali ka na nga mag-Domingo. Hindi ka masaya, Domingo na naman gali. No? Iba, hindi dapat ako sina. Ay, Domingo na naman. Dali, masimba na ta. Ang na dapat ng Espiritu. Ang na dapat. Ay, Lunes na naman. Dahil Sunday mo daw na overpower na sa Monday mo. Nga Monday mo loaded ka. Daw mo na naman sa encounter. Ay, Lunes na naman. Ang lang ginahanglan natin ng Sunday para ma-recharge sa presence ng sa pulong sa Ginoo. Amen? Kaya ang atong fellowship, no? Ang atong fellowship every Sunday, ang pulong na madunggan nato sa Ginoo matag Domingo, maumag ko na ang gamiton ni Lord sa aton, nga maging guide naton for our battles for the whole week. Bala ka na karamang baga, no? Para na may usog kita na mag-atubang sa inadlaw sa sinimana ta. Amo na ang mag-feed sa aton. Sumudala ka nato sa pagsimba sa aton na Ginoo. Today, Jesus is not in the tomb. Wala siya dito. Asa na si Jesus karon? Di siya. He is here. Di siya dire mga utol. Ano? Di siya dire sa aton. Ano ba yung pastora? Sili ka ina, siya dito gapungko sa sa tuong ng kamot sa trono sa amahan. Tapos karon ari naman siya dire. Ano di pala? Our God, Jesus is an omnipresent. He's present everywhere. No, hindi na ito
everywhere. Bisan diin ka ara ang Ginoo. Wala na sa mga pag-ampo naton, gagaraabot kung diin nga nasod ang prayer naton because God is not confined in one place. Jesus is not confined in one place. He is everywhere. So, if you are tired of your fear, no, ikapoy na magiging ikaandog na kumora ni nagapa uklod sa akua, no? Usahay mo mo, diniskat mo, bloom na tayo, hindi ka ka-bloom because of our fear. So come to Jesus. Come to Jesus. If you are carrying burdens, no, ang imo na magalina, come to Jesus. Kung kinahanglan ka breakthrough sa imong kinabuhi, come to Jesus. If you want to encounter Jesus, come. Because this is the time, not tomorrow, not later, but now. Now is the time. Nga naman, karon ka gipapati sa Ginoo, karon ka giingnan sa Ginoo. Because Jesus is alive, makaatubang kita sa ugma, makadaog ta sa karon, and makalakaw ta sa kadaugan. The road to